ating ihalintulad sa isang mother, na yung mother, bibili sana ng kanyang gamit pang sarili. Pero pag nakikita niya ang pangailangan ng kanyang anak, sapatos halimbawa, baro, anumang uring pangangailangan, mothers would rather spend their money not for themselves, but for the children. Tama po ba? That is a manifestation, or that is an attitude of a mature person. Yan din sa mga kalalakihan, pang isang ama ng tahanan, naisip niya, kailangan kong bumili ng ganito, sapatos. Kailangan mo ng ganito. Pero kita niya, misis niya, nagsasakripisyo siya sa anak. Ibibili niya yung misis niya ng bagay na masyan din siya. Tama po ba? Hindi nagkakatinginan sa isa't isa. At nagsisila pa ng pagkukulang, at kung may pagkukulang, yung isa ang isang immature. Ang unang sustain ay nagkamali. Immature yan. Pero pag nakita ng isang mature yan at nakaroon ng mga hindi tamang pagtrato, siyang unang sasaway. Tumigil ka. Tinamaan na ngayon tao. Yuyurakan mo pa. Ayun, mature yan. Kaya, nawa, ay aabot tayo sa level ng maturity sapagkat ito ang kinakailangan abutin natin para ang milagro ng Diyos ay Kanyang gagawin. Hindi sa ayon ng panahon na gumawa ng milagro sa pamagitan natin o sa pamagitan ng buhay natin, kundi ang kailangan, abutin natin isang antas, nandun ang pagtitiwalang ganap upang siya'y makilos upang gumawa ng milagro. Maalala ko, itong isang ama ng tahanan, si Jairus, nakipunta kay Christ. Nagsasalita ang Panginoon, sinasaway siya sa kanyang kamalian. Inignore niya yon. Sabi niya, Lord, halipo kayo, baka yung aking anak mamatay. Nandun yung pangamba. Ang concern niya, it's not on any other thing, pero yung kanyang inilapit. Kaya ang concern niya, iba. That is a mature person. Sa gabing ito ay ating papansinin, itong my Lord is the God of miracle. My Lord is the God or the God of miracle. Pag sinabing the God of miracle, ay talagang siya na talaga wala ng iba. Siyang may kapangyarihan gumawa ng mga milagro sa buhay natin, siyang may kapangyarihan na ating dulugan upang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. At yun natin bibigyan pansin sa gabing ito. My Lord is the God of miracles. And only Jesus can make the impossible possible. He is the God of miracles. Unang punto ay gusto kong makita natin itong bagay nito, at ang senaryo ay sa pagmuministeryo ng ating Panginoon at pagpunta sa Galilee. Maraming pupunta sa Kanya. Great multitude followed Him, and the reason is they saw His miracles which He did, and they saw the healing of diseases. Now as He continued traveling, inapunta sila sa area na ito na ang dami pa rin sumusunod. At sa verse 5, ito ating makita dito, verses 5 and 6. When Jesus then lifted up His eyes, and saw a great company come unto Him, He saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this He said to prove Him, for He Himself knew what He would do. Anong unang punto na ating makita rito? We could see here the stimulus, isang bagay na kaka-stir up. Anong gagawin natin dito? Ang dami-dami. Paano natin sila pakakainin? Na, ano sabi sa Biblia? Tinanong niya ito, hindi alam ang gagawin, kundi alam niya na ang kanyang gagawin
sa mga taong to. Kaya he was trying to stimulate the thinking or the capacity to respond to situation for his trainees. Kasi tinetrain sila dito eh. Kaya hindi sila sanay sa ganitong situation na ang dami-daming tao, 5,000 of them, excluding women and children, at yun ang kanyang itinatanong. Kaya alam nyo, kung minsan sa atin, nandun yung punto na, Lord, ano pong gagawin ko? Matindi pa ang problema. Paano ko pakakainin itong mga ito? Maalala ko tuloy nung tayo bumibili ng mga ano rito, nung inaalok yan, na ating ipinag-fast, na ating ipinag-overnight, yung lote na yung dalawa. Inalok tayo. May bumibili yung kapitbahay. Yan. At gagawin school. They have the money to pay in cash. Tayo, what we had is only faith. Faith in God. So, yung pumunta rito na taga Planters Bank, naisip niya, o pinaisip ng Lord sa kanya, na subukin ko ang i-alok dito sa church. Baka gusto lang gawing school. Yan ang tema ng pag-alam ko ng kanyang dahilan. Inalok sa atin. And during that time, wala tayong pera sapagkat talagang wala. Pero mayroon tayong pananampalataya sa Diyos na gumagawa ng milagro. So, negotiation. Ano sabi natin? Bigyan mo kami ng isang buwan. So, nangyari, nung panahon yun ay mayroon akong multiple 10, mayroon din si Ma'am multiple 10 na visa doon sa US. Na may mga kaibigan tayo, when we had the transaction and had that negotiation to pay it at 36%, yun sa 3 years. Sabi, figure out ko, laki-laki. Ang nangyari ay, by God's grace, we believe that only God can buy that for us. Hindi tayo. Only God can buy that for us. So, palibasan ating lines of thinking na only God can buy that for us, if you could still recall or remember. Yun nga naging basehan natin. And we contacted our friends. Papasalamat tayo sapagkat yung initial down payment, nag-trip tayo sa US noon, and ang laki ng tulong ng pagkakataon yun ng trip na yun. Sapagkat maroon nagbigay ng in short, yung trip na yan, I think God gave us $12,000 to produce the down payment or the first payment. Yun ang nangyari yan to what I could remember. So, yung direction na yan, ay wala tayo nun. Pero yan ay lumutang nung tayo nakapag-negotiate. Kaya, di ba, sinasabi ko sa inyo, that was the Lord's project. Do you still remember that? Lord's project yan. Kaya, mas nauna pang nabayaran yan kaysa dito sa church project. In fact, nagkagulo ito bago mabayaran. Nagkagulo. Pero yan, natapos yan. Kaya, the miraculous provision of the Lord was the reason why that lot there, 2 lots yan, nabili. So, ano ibig ko sabihin? Ang Panginoon, nagtatanong siya to stimulate ang isipan ng mga manampalataya. Pero alam niya na ang ipapagawa sa atin, tanungin lang natin kung anong dapat gawin. Kung minsan, mayroon na pangangailangan tayo, antindi na pangangailangan, iniisip agad, kanino kaya ako uutang? Mga kapatid, be it as it may,
Kung yan ay tingin natin maganda, bahala ka. Pero sa akin, hindi dapat maging gano'n ang takbo ng utak sapagkat ang dapat takbo ng utak natin ay the Lord will provide or Jehovah Jireh. Kaya, yung pagtatanong panahon, saan tayo kukuha ng ipapakain dito sa 5,000 men, excluding children and women? Alam niya ng kanyang gagawin. Yan ang nasa verse 6. For the Lord knew what He would do. Kaya ibig sabihin niyan, mga minamahal ito, kung may mga katanungan man tayo kung minsan, kay Lord, alam niya na ang gagawin niyan. It's a matter of going to Him, entrusting Him the problem, casting all the burdens upon the Lord, and waiting for His answer, for His solution to that problem. Yan natin nakikita rito, di po ba? Amen ba? Tingnan natin ha, verse 6. And this He said to prove or to test him, for He Himself knew what He would do. Kaya alam na ng Lord ang gagawin sapagkat He is the master of all situations. He is the very solution to all problems, if you'd please. Ikalawa, ito, yung mga tinanong, anong kanilang ginawa? Si Philip, verse 7, we could see here this suggestion. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. 200 penny worth. Kung ating bibili niyan sa panaderya, ganito yan. 200 penny worth. Itong bagay nito, pakakain mo ng 5,000, including men and children. Magkano kaya yon? Sabi natin, kung sa ngayon, magpapakain tayo, iligay natin, budget, 35 pesos per meal. Times 5,000. Magkano yon? Humigit kumulang, sigurado. Magkano? Tama ba yun? Mga more or less. Yun. The best, more or less. Excluding women and children. Kaya, ano ibig sabihin nito? Napakalaking halagang kailangan. At sino ang pwedeng agarang magluluto para dun? Kaya ibig sabihin, at this point, where the problem needs solution, immediately. Isang matinding problema to, pero alam na ni Lord ang kanyang gagawin. Ngayon, ang suggestion ni Felipe ay yun. At isa pa, nagsalita rin si Andrew. Itong si Andrew ay mas mas practical to. Verse 8 and 9, or verses 8 and 9. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here, which hath 5 barley loaves, and 2 small fishes, but what are they among so many? Sabi niya, itong siguro sa isip niya, itong kaharap namin dito, Diyos na nagkatawang tao to. Kahit pa paano, marong isang baon, 5 tinapay at may 2 isda. Yan yung kantang yon? 5 tinapay at may 2 isda. 5 tinapay at may 2 isda. 5 tinapay at may 2 isda. Nasa kamay ng naibinigay ng bata. Nanalangin si Jesus. Dumaming tinapay at dumami ang isda. Dumaming tinapay at dumami ang isda. Dumami ang tinapay at dumami ang isda at nakakain ng tanan. Lahat. Di ba? Now, look.
The God of the impossible was the one asking the question. But it was a stimulating question to his trainees. Remember, they were being trained by the Lord. And what was lacking then was their faith. And because faith was lacking, God taught them by bringing them to a point where they are to trust the God of miracle to solve the problem. Yun po ang situation. Kaya alam nyo kung minsan sa atin, kung hindi ka po umabot doon sa punto na walang pagkain, walang pangangailangan sa bahay, hindi ka pa matatag. Kung minsan, pamasahe lang Hindi natin may pagkatiwala. Di ba? Pamasahe lang. Papasalamat ako na ako na-train tungkol sa pangailangan ng pamasahe din. Sabi ko, ako'y maglalakad mula sa Quirino, dyan sa may high top o before high top, in between Anonas and Katipunan. Yun, sa lugar namin. Inesip mo lakarin yan. From that point to Santa Mesa, to Asia Baptist Bible College. Pero alam niyo nangyari, dumating ang pagkakataon, ang pagtutugon. Ang aking kapatid na modista na nasa London sa ngayon, yun yung pinuntan alas 9 ng gabi. Pero nakaprogram na isip ko, lalakarin ko. Patahin ng damit, sabi niya, gusto kong matapos yan alas 5 ng umaga, babalikan ko. Kaya ako naman ay tagalilip ng damit ng tinay ng kapatid ko. So, lilip ako at salamat sa Panginoon nung tinansya ko muna saka humingi ng pamasahe. Kaya, pagkat may ginawa naman ako, siguro natuwa naman siya, binigyan ako ng pamasahe. Ano ibig ko sabihin? Practical side or practical part should not be avoided. May ginawa naman ako, hindi yung pahingi lang na wala akong ginawa. Amen ba? Kaya, ang ibig sabihin niyan sa atin, maganda itong ginagawa. They are trying to make suggestion. Pero mas practical, itong si Andrew. Mayroong isang bata na mission-minded. Hello? Mission-minded na bata. Anong ginawa ng bata? Nagbaon siya. 5 tinapay at 2 isda. At itong baon na ito, nakita ni Andrew. Kanyang hiningi, ewan ko paano yung hiningi, tapos ibinigay kay Christ. Binigay, itong punto ito, hindi pa. Because the suggestions was being made in relation to the stimulating question. Kaya nandun ngayon yung baon. Okay. Kaya sa verse 10, makita natin itong next point. Ano bang next point? Una is stimulus, number 2, suggestions, number 3, dissolution, and number 4, the sovereign. Kaya yan, para doon sa ating nasa taas. Okay, dissolution. Let's take a look at verse 10. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Alam nyo, ito, ang Panginoon nagbigay sa instruction. Paupuin nyo yan. At talaga, ito mga punto. Yung lugar, madamo. Di ba ba? There was much grass in the place. Kaya, nakikita natin na the trend of circumstance was there. So, madamo. Tamang-tama sila, umupo man sila, okay lang sila daw. At, ang Panginoon, sa paupuin nyo sila, ilagay sa ayos mga bagay-bagay. Okay. At ang sumunod ay, dito sa verse 11, He took the loaves. Kaya, maganda niyan, ay tiyakin natin ang ating mga gifts nakakaabot sa Panginoon. Amen ba?
You've got to understand that the gift should be handed to the Lord. Lord, ito po yung gift ko para sa gawain ito. Now, this coming December, yung gift natin, yung first fruits, isipin natin to para doon sa building sa likod. Let us think of building the building. Sa ngayon, may plano, pero walang approval ng plano sapagkat laging kinokontra ng mga good friends or good neighbors. Dapat sana, hindi tayo umabot ng ganito kung naging ayos lang yun. Bakit? Hinadlangan tayo. Dahil yung mga officers dito, magmisa muna bago sila mag-meeting. And guess what? Ano kayo mapagmimitingan? Meron tayong sinasabing decide na mag-build up. Ano kayang mga decision sa tingin nyo? Pabor ba sa atin o hindi? O na kayong sumagot? Sa loob ng ilang panahon, hindi sila pumabor sa atin. Hindi pa natin sinusubukan uli. Pero, isa sa signs of the times before Christ comes back is people are engaged in massive construction everywhere. At ayan, isa yun sa mga tanda. Anyway, subukin natin uli na gawin to, at kung hindi tayo makapag-construct, may paraan ng Diyos na gagawin. Amen ba? And think of doing that to the Lord. God, the God of the impossible, will make the thing possible. Okay. So, isipin natin, 5,000, excluding women and children. Ano ang kanilang gagamitin? Si Christ, ang gagamitin niya, 5 tinapay at 2 isda. Posible ba o imposible? Practically. Posible ba o imposible? Imposible. Kaya anong isipin natin? Ipambata lang yung baon eh. Pero alam nyo, parang Pinoy din pala sila mga ano ito. Maraming kanin, konti ulam. O, di ba? Nakikita nyo? Maraming kanin, 5 tinapay. Ulam, 2. So, kikita natin na paano kaya mangyari ito, humanly speaking. Now, of course, knowing the story, wala tayong problema. Pero the thing is, if it comes our way, what will we do? Ito mga nabili ito, minsan yung mga iba, nakikialam, nagsasalita, kaysa ganito ganon, isipin mo, magkano ba ang iniambag mo dyan? Ang halos nag-ambag nito, ang Panginoon, yung atin, gatuldok, may gapatak-patak lang tayo. Ito ay kamay na ng Diyos ang gumawa upang ang milagro ng pagbili naganap dito sa mga lots and buildings ito. Amen po ba? Imposible nating makamtan itong mga ito maliban sa ang kamay ng Diyos kumilos. Okay. So atin na nakikita rito ang isang bagay. And by the way, huwag nyo sabihin quiet na nakalusot na kayo. Kakanta kayo mamaya. Okay? Kaya, alam nyo, nung ibinigay kay Lord yung 5 tinapay at 2 isda, anong ginawa ni Christ? In verse 11, He took it to himself. Tinanggap niya. Bakit? Inialay. Hello? Kayo mga alay ninyo, gift nyo, talents, yung ikapo, paloob, etc. Do it. Kaya sinasabi ko palagi, do it to the Lord because I have learned it so long time ago that all must be done to the Lord and for His glory. Ito ay recording station lang ang church. Amen po ba? Amen po ba?
Now look, now of course, lakad din ito, mga kapatid, ako'y nalulungkot din sapagkat alam nyo, kung may mga madisiplina kapatiran na mali ang ginagawa, mabigat sa akin yan. Pero kung ilagay nyo na ito sa puso ninyo at puso natin, pag talagang hindi umaayon sa Biblia, pag-pray natin na ayusin sarili. At kung hindi na talagang ayusin sarili, pasensyahan na lang tayo. Amen po ba? Mahal natin yung tao, pero hindi natin mahal ang kasalanan. Tama po? Pag-pray natin na yung mga dapat ayusin sarili, dahil hindi gagawin Diyos ang milagro na lagi na lang tayong talagang pinagbibigyan. Sobra-sobra pagbibigyan ako minsan pa noon. There is what we call abuse of grace. That should not happen. All the way. Minsan we have points of considerations, but grace should not be abused. But it must be appreciated. Okay. So makita natin dito, yung tinanggap ng Panginoon, anong kanyang ginawa? When He had given thanks, He distributed to the disciples. So, tinanggap niya, pasalamat siya sa Ama. At this point, He was acting as God's missionary offering. To receive the offering. To be given to this mission's object. Kaya nangyari, ibinigay. Una, binigay sa kanya, pasalamat siya, ibigay sa mga disipulo. At yung mga disipulo, ang siyang nagbigay sa mga tao sa pagkakataon yun. At ang nangyari nga, dumami ng dumami, at tingnan natin kung gaano naging karami. Verse 12. When they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Yung isa, binasa to, mali ang basa. Gather up the fragments. Mali. Okay. Gather up the fragments. Gaano karami ang sobra? Gaano karami? Na look, minsan tayo binigyan ng Diyos sobra-sobra blessing. Anong ginagawa niyo sa sobra? Ay, salamat. Nakabili ako ng sapatos. May sobra pa. Bibili nga uli ako ng sapatos. Mga kapatid, ano ang gagawin mo sa sobra? Pabinigyan ka ng Diyos ng biyaya. Amen ba? Miraculous provision. And here are the extras. Alam niyo ba? God is interested with what is left. Hello? God is interested with what is left. Ang sabi niya, you gather the extras, that nothing be left. So, that is our point of consideration. Let the Lord have the entire blessing. Siya, mapansin nyo, siya nagpapatakbo. Ibig sabihin niyan, yung mga natira sa atin, kung minsan, after paying bills, after paying what we need, etc., buy what we need, etc., God is interested with the extra. Gather that nothing be squandered, that nothing be lost. Amen po ba? Ibig sabihin niyan, to the Lord, everything is accounted for. Kukuha nyo, lahat ay dapat yung isipin natin, Lord, katiwala niyo po ako to, ayaw kong gastusin to sa walang kapararakang gastusan. Gusto kong gastusin to na may pakinabang at kalwalatian kayo. Hindi ako. Kasi interesado sa sobra eh. Tama po? Kung minsan tayo, may mga pagkakamali tayo na dapat ilagay sa ayos din. At ang maganda rito, what moved God to perform His miracle was the 5
loaves and 2 fishes was handed to him. And he got it. He took it. Once na binitawan mo, wala na. Kahit sa isipan mo, Lord, huwag niyo itulot na bawiin ko pa yan kahit sa isipan ko man lang. O sa anumang paraan. I don't want to get it back. It is now all yours, Lord. Your will be done with that. It's already offered. Now, take note. Anong ginang bata? Ibinigay sa Panginoon ang buong buo. Ano natira sa kanyang sarili? Wala. Tama po? At ang blessing ay, yung natira, yung baon na yun, nung ito'y pinasalamatan ng Panginoon, dumami para kumain ang lahat. Kaya ibig sabihin niyan, oras na inialay natin sa Kanya ang ating mga alay. Let the Lord over it and we'll just enjoy it. Yung ginamit ng Panginoon niyo. Malala ko yung tinetestimony ng isang bata. Sabi ng isang bata, nagkapag-ipon siya, mga mangyan. Yung mga barya-barya nun. Kapag ipon siya na 1 peso and 60 centavos, atat na makapagpatayo ng building. Itong batang to, sabi niya sa missionary doon, sa Oliver, sabi niya, binasag niya yun. Sabi niya, Pastor, ito, ang aking inipon, gusto ko magpatayo po tayo ng bahay, sambahan para sa Lord. Magkano? 1 peso and 60 centavos. Gusto ko magpatayo tayo ng bahay, sambahan. Bahay Dalanginan. Alam nyo, yung 1 peso and 60 centavos, nag-snowball yun. Hanggang sa, ayon sa tanda ko sa mga testimony, hanggang umabot ng 150,000. Sapat upang makapagpatayo ng isang temporary worship place. O semi-permanent worship place. Bakit? Marong nag-alay isang bata, full of faith, and believing that God will perform a miracle. Alam niyo minsan, ating mga ginagawa, yung mga alay natin, alay ng panahon, alay ng talento, alay na katawan natin, ano pa isa? Treasure natin, yung mga bagay na yan, once it is given to the Lord will take that and bless it and use it all for His glory and praise. Kaya yun ang nakikita natin dito. Anong kailangan lang? Pananampalataya. Pagtitiwala na ang Diyos ang gagawa. Kaya sa atin, believing that God could use us as channels of blessing and offer it to the Lord in accordance to channels. Alam ang channel dito? Ang tungkulin ng mga disipulo ay sa kanila ibigay yung alay, tapos ibigay kay Lord. Kaya nung binigay ng Panginoon yon, binigay niya sa mga disipulo, and the disciples gave it to the people. The order that has been set was done accordingly. Kaya alam nyo, sa ating mga ginagawa, ay let us try to be orderly so that God will bless it. Now, itong verse 12 and 13. When they were filled, He said unto them, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. A miracle only God can perform. Only God can do that. Kaya, yun ang blessing. Now, ito. So, una kita natin, number 1, the stimulus. Number 2, the suggestions. Number 3, the solution. God performed His miracle. And because of that miracle, the people got fed, all of them. Verse 14. Then
those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that prophet that should come into the world." Ano ito? The sovereign. The sovereign. Sovereign or the ruler or the potentate or the king. So, nakikita natin dito, they were introduced all the more to the king, to the ruler, to the sovereign. At, di ba nakikita natin? This is of a truth, that prophet that should come unto the world. So, hindi na, this might be, kundi, this is of a truth, that prophet. Yun ang kaya in-anticipate. The Messiah will be going to them. And their faith were enhanced, and they became a part of God's program. Kaya anong ibig sabihin nito? Sa ating panampalataya, if we want God to perform miracles after miracles, kaya mong sumagad ka at yung binigay sa iyo, ibalik mo sa Kanya. O ibigay mo sa Kanya. Itong batang to, I would say, the mother or the father or the parents prepared the baon. It was given to him. And that boy gave it to the Lord through Andrew. Ano ibig sabihin yan? Sa atin, mga minamahal, kung atin titignan, we are going to give it to the Lord through the church. Amen po? Through the church. Give it by faith according to His leading, according to His working. And if you are to do that, alam mo nangyari? Makikita natin yung makapangyarihang paggawa ng Diyos ng milagro. Anong needs natin? Minsan, ang needs natin ay hindi natin ginagawa ng action. Alam nyo, yung si Philip, walang action, suggestion lang. Daldal. Itong si Andrew, anong ginawa? Sabi niya, Lord, ito baon. Practical. Move. Minsan sa atin, ay gusto nating i-bless tayo. Maalala ko si Daniel Kim ng Korea. Sabi niya, pag ako'y may pangangailangan, ay bago dumating sa akin yon, believing that God will supply that or will give that, tinatithe ko na. That is exactly what we should be doing. Gusto mo ng bahay? Gusto mo ng bahay? You need to start tithing the house you are dreaming to have. Gusto mo ng sakyan? Do the same thing. Ano mang gusto mo? You begin, if it is a material blessing, you begin to tithe that from what the Lord gives you. Iba gusto mong wisdom, begin to add more Bible reading time, because as you read the Bible, God will give you a phrase or a word that stir up your mind, and then spend time more in reading the word, because that will make us wise. Then as you pray, you are giving God the reason to bless you. Ano man ang desire natin, ano man ang gusto natin, makikita mo sa Biblia. Gusto mo nang makilala ka? Sabay sa akin, tayo mga Christian, hindi na tayo naghahanap ng makilala. Isa na lang, para sa akin, isa na lang makilala. Ang Lord na lang. Isa na lang. Kasi, ako, lumalagay lang sa kategorya ng alipin. Ang alipin ay walang identity, walang dangal, walang walang glory, no nothing, but everything is the Master's. Yun ang alipin. Kaya sa atin, para sa atin, dapat, Lord, ano man ang bagay sa akin, sa inyo po ito. You want God to perform the miracle, you've got to have the whole of God.
Your life should be in subjection totally without taking it back. At sa mga needs natin, Lord, gusto ko sana po maging witness ako. Bigyan niyo ako ng bahay. Yung mga nangailangan ng bahay, nagdi-desire na magkaroon ng bahay, Lord, bigyan niyo po ako ng bahay. Lord, negosyo po, bigyan niyo ako ng additional na puhunan. Sipag lang din ang kailangan dyan. Tiyaga at sakripisyo. Huwag mo haluan lang ng bisyo. Amen ba? Huwag haluan ng bisyo. Karunungan, dagdag na pag-aaral, pagbabasa. Kaya ako, siguro, nadadagdagan ng kaunti sapagkat gusto ko, nagbabasa ako ng dyaryo, nagbabasa ako ng Bible, may ibang babasahin. Bakit? Naging bahagi ng buhay natin yan. So, ang Diyos ng milagro ay ang kanyang tinugon, hindi yung suggestion ni Philip na puro daldal. Ang kanyang tinugon ay, at ginawa ng milagro, ay yung ginawa ni Andrew. Material blessing, that was the point he offered to the Lord. That was offered through him. Hinawakan ng Diyos, tinanggap niya, bless niya, pina-distribute niya, and that was it. May mga extra. Kaya mga minamahal, think of that. Kaya tayo, minsan isip natin, sana, parulungin ako ng Lord. Parulungin ka, no problem with that. Pero, mag-aral ka. Yung mga estudyante, aral kayo mabuti. Mga nasa, wala muna. Wala munang ligaw-ligaw. Amen ba? Saka wala rin magpapaligaw na wala sa panahon. High schooler ngayon, kikita mo, pagpunta ka sa University of Santa Lucia East, nandun sila, naka-uniform pa. The College of Robinson, o Robinson College, nandun sila. Kuminsan pa nga dyan, nandyan din yung mga ibang bata. Mga minamahal, you've got to do things in an orderly fashion. Kaya, kita natin yung order paggawa ng Panginoon, hindi mess up. Yun ay pagpun natin din dito sa church. Na minsan, nakikita ko yung may ibang kapatiran, ay parang hindi pa determinado na makamtan yung reward. Kailangan yung puso natin, all out for the Lord. Reading the Bible, praying, serving, and all that. All out. At talagang mayroon panahon talaga tayo sa pagbabasa ng Biblia. 30 minutes. Kung ikaw ay 5 minutes lang sa kasalukuyan, magbabasa. Basa ka ng ilang verses. Sabi ng Diablo, tama na yan. Kakapi ka na. Patay ka. Hindi ka duduno. Napahaba ng konti. May nagbukas ng television sa bahay na gustong manood ng nagbabasa ka. Teka, mamaya na yan. Nakikipanood ka na doon. Yung walang kahirap-hirap. Minsan naman, andyan, nasa kasagsagan ka na sa pag-devotion. Baron ka nakita, yung mga tabloid or whatever, tinabi muna, babalikan ko na lang yan. Mga minamahal, devotion is devotion. Amen ba? Kaya nila ginagawa natin, 5 to 6, talagang devotional time natin yan. Sa mga pupunta. Iba pupunta, tapos tumitigil. Kailan kaya tayo magkaroon ng partner na kahit anong mangyari, nandyan. Kayo, anong inyong suggestion? Kailan kaya tayo? Kailan kaya tayo magkakaroon ng kapartner dyan na kasama sa pananalangin? Suggest niya kayo? May suggestion ba kayo? Morning yun 5 to 6. Wala kang suggestion? Hindi na kayo naawa? May iba naman sa atin ay may opportunity na maglingkod. Opportunity na marahil maalaman ng Panginoon, makilala ang Lord. Ikaw ba kung abot ng tawag ng kamatayan, tiyak mo na ba ang langit mo o hindi pa? Kung hindi pa tiyak, kailangan tiyakin mo na. Ito na yung pagkakataon.
pagkakataon upang alamin bagay nito. Now, in relation to God performing a miracle, ay ating dapat tandaan to. God is giving us stimulating question, the stimulus. And then there are suggestions that we have personally, and always go with the practical situation. Number 3, go for the solution. Only Jesus performs the true miracle. The devil tried to perform the freak miracle, but only Jesus will perform the right ones. Why? He is the sovereign. He is the king. He is the only one who could do it. And He did. Sa pagkakataong ito, manalangin tayo. With heads bowed, tayo nga tayo sandali please. Tayo ba ay abutin tayo ng tawag ng kamatayan, tiyak na ba natin ating kaluhay punta sa langit? Kung hindi pa, wala pa tayong katiyakan na pagtungo sa kalangitan, tiyakin na natin. At kung tayo ay mga struggles area na yan, keep fighting. Don't give up. Keep struggling. Believing that God will grant your victory. At para doon sa wala pang katiyakan ng kaligtasan, kung mayroon man dito, alam yung kailangan, aminin mo lang na, Lord, bakit ang tagal ko na nagpipray, ang tagal ko na naghangad na maligtas, bakit wala pa rin akong katiyakan ng kaligtasan? You've got to go to God and ask Him for salvation. Kung di mo paniwalaan ang kanyang pangako, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. At pinakamabuting gawin mo sa pagkakataon ito, maniwala ka. Lumapit ka at ituturo sa iyo kung paano maligtas ang kaluluwa. Mamaya kakanta tayo. At pag tayo kakanta, ay you can make a decision. Ibig ng Diyos na daling ka sa kalangitan. Gusto mo rin ba? Kailan magpasya ka? Ama namin na sa langit, O Diyos, hayaan po ninyo na abutin namin itong level na sagad po kami para magtiwala sa inyo. We thank you because you are introducing us through the Bible that you, Lord Jesus, by the grace of God and His working, is a God of miracle. Lord, yung mga matitigas sa puso na aming mga prospect, mga loved ones, oh Lord Jesus, the God of miracle, use us, bless us, to connect to them, to win them. Our friends, our neighbors, your entrusted prospects, help us to help them. Allow us to know better your being God of miracle. We give you glory and praise, Father God, and bless this invitation. And make your people desirous to be blessed, to win the lost, to witness to them. Because we believe that only you could perform the miracle of transforming lives. Minsan nakakita kami ng taong pusakal, natatakot po kami. Alisin niyo pong pagkatakot sa amin, palitan niyo po ng concern na galing sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa lahat na ito. At tumaasa kami, Panginoon, na anuman pong iyong pinaplano para maakin ng mga kaluluwa, Lord, isalin niyo naman po kami sa mga gagamitin niyo upang akayin itong mga ito sa inyong paanan sa kanilang kaligtasan. We present our bodies as a church, Lord, and individually to become a part of your program of winning the lost by inviting them, by witnessing to them, by praying for them, for their salvation. Kayo pong gagawa sa invitation na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang Panginoon ay gumagawa sa inyo sa pagkataon as the song leader will come and lead us in song, pwede tayong lumapit para sa ating kaligtasan. Maroon po ba? Sige po. Amen. Sige po. Tutulungan kayo. Sige, Brad. Dali mo na lang siya rito para matulungan si Brad.
yan ay pagtulong na ang pagpapasya pa rin sa iyo. Paliwanag lang ang tungkol sa balita ng kaligtasan. Song 146 is your all on the altar. 146 is your all on the altar. Song 147, I surrender all. Na maaaring may mga I area sa buhay surrender natin na unsurrendered as yet. Bakit di natin isurrender yan? Halimbawa, ang ating pag-aaral. Surrender that para magamit kayo sa area ng kayo nag-aaral sa Panginoon. Sa trabaho, sa negosyo, anumang area. Surrender all to be used by the Lord. Can we do that? Surrender your problems, your struggles. Kahinaan mo, halimbawa, mga pagtatanim, o kaya computer, o namang uri na bagay na ginagamit ng Diyos para adlangan tayo. Surrender all at this moment. Pwede ba natin gawin yan? As we sing this song. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Bago natin awin sa mga skropa, alam niyo kung minsan itong kantang ito, it should stir up our spirit. Are there unsurrendered areas in our lives, in our hearts? Our ambition, is it surrendered already? Our weaknesses, our inclinations, lahat ng bagay, kailangan you surrender all, ang sinasabi ng kanta, it should motivate us to surrender everything to the Lord. Na walang matira para trabahoin ng dyablo, kundi lahat nakasuko sa Panginoon. Have you surrendered all to the Lord already? Yung mga besetting sins natin, yung mga area na madali kang atakin ng dyablo, surrendered na ba kay Lord yan? Have you surrendered all to the Lord already? As we sing the next verse of this song. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Bago natin awaitin sa mga skropa, alam nyo, isa sa patutuo ni Pastor Benny Abante noon ay ito. Isang bagay ang nangyari kaya ang kanya naging buhay pagiwang-giwang nung una. Sapagkat he was running from the Lord. He wanted to do what he planned to do. Kaya sa kanyang patutuo, sabi niya, ginagawa ko ito para tumakas sa panawagan ng Diyos. That was, he said, in my remembrance, if my memory will not fail me. And that was the thing he did. At yung iba rin, ganun din ang mga katwiran. Kaya sila gumagawa ng mga hindi na dapat gawin ay sapagkat they are running away from the Lord. And because of that, when the Lord had cornered them, balik pa rin sa dati. So, my question is this. My God, kalooban ba ng Diyos na gawin sa buhay mo? When you surrender that life to the Lord, that is just the beginning.
it is not immediately expected to be executed in accordance to the calling, because you need to be prepared like the way He prepared His disciples. May preparatory time muna. Isang bagay ang pagtugon, isang bagay naman ang paghahanda para sa iyong tinugon. If God is dealing with you, and the dealing is for you to surrender your life, to serve your Lord, to serve your God, you need to make a decision for that. Sa pagkakataong ito, surrender all. Now, minsan sa pananalapi, kasi sa mga area na very sensitive sa atin, calling and material management, or money management. Iba sa atin, akala natin ay pinag-aaral natin kung paano maging good money manager to the point of not practicing faith anymore because we are trying to manage the blessing practically without faith. Eh, para sa Lord, minsan napagkakaroon pa natin. Unknowing that you need to be graduated by the Lord in that area. Kailangan siya mag-graduate sa iyo. I-graduate ka niya. Kaya ba sa atin, napaka-hina pa sa area na yan. Why don't you go to Him and say, Lord, ito po ako, isa sa kainan ko, pananalapi. I want to end these areas where I'm always defeated, and I want to end that today. I'm giving my life to you, my money management life. I want you to manage my stewardship in the area of giving. Lord, over me, starting today. Why don't you do that? Why don't we do that? Kung ikaw nakalaan na i-bless ng Lord, that's it. You've got to make that decision tonight. As we sing the next verse of this song, surrender all areas that are yet unsurrendered. Sing. All to Jesus I surrender, make me Savior, wholly thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Father in heaven, thank you for allowing us to sing these songs and to surrender one after the other areas that needs to be surrendered. Lord, tulungan niyo kami na magawa namin ito araw-araw hanggang sa you are to make us the master of the situations where the devil had been mastering us. Lord, we need you. Bless us in a very special way. And allow us to be the kind of children, the kind of steward you want us to be. Make our lives special because we are your children. And Lord, thank you for accepting us in the beloved. Bless us now as we continue our service in Jesus' name. Amen. We're going to sing another song. Song number 152, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Song number 152, "'Tis so sweet to trust in Jesus." All together now. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take the man's His word, just to rest upon His promise, just to know the said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I
trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin itself to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. You may be seated, please. Sa pagkakataon ito, dadako tayo dito sa punto ng pagbibigay. At minsan, walang-wala na tayo. Alam niyo, maganda niyan. Kung walang-wala na tayo, pikit mata. Kung para kay Lord yan, bigay mo. Kung may pangako ka, bigay mo. At yung mga iba na dapat ma-revive sa area ng giving, pakita mo kay Lord na you are worthy to be blessed by Him. Yun ang ating gagawin sa pagkakataong ito. Masira tayo sa lahat, huwag lang kay Lord. Sapagkat kung yan nasa isip at puso mo, hindi niya hayaang masira ka. Amen ba? Trust Him. Trust Him from the heart. Yan pa pinakamabuti. At this moment, nadako tayo sa ating giving. At tilingin natin si Brother Rendo sa pananalangin sa giving. Brother, let's pray. Lord, maraming po salamat sa atin. Binigay sa amin, Lord. Maraming salamat po sa preaching, Lord, na ibinigay po sa amin. Kaya pong gumawa sa pagbibigay po namin ito, Lord, na ibigay po namin ito ng buong puso, Lord. Kaya na rin pong gumawa sa special number, Lord. Jesus, may pray, amen. amen. Yung mga kanta nga tungkol sa miracles, kung mayroon kayong record niya na, natin, God of Miracle. While the world looks upon me as a struggle alone, they said I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. And I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet.
You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Salamat po sa awitin na yan. Tayo po ay pray. Tayo po ay mag-pray muna. Pasalamat. Okay po. Ilagay natin sa pagkakataong ito si Brother Dick. Brother Dick. Ako tayo mawit for the choir to occupy the platform for the Lamb. Let's pray. Panginoon, salamat po sa assurance sa inyong salita na you are the God of miracles. Yes, Lord. Nothing Amen. is impossible with you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bawat aspeto na aming buhay, from our time, from our talents, treasures, ay pagkatiwala po namin ito sa inyo. Salamat din po sa mga pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin. Tanggapin niyo po ito bilang pasasalamat po at magamit sa inyong gawain. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Tayo na po tayong lahat. Amen. Yung pong choir ay umakit na po sa harap. Let's sing a chorus. Give thanks with a grateful heart. Ready, sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. You may be seated, please.
Siguro, yung kantang ito, yung last part, pag tayo kakanta, the world is the field, my field. Personalizing it, di ba? Para lalo tayong i-bless ng Lord. Pero let's keep asking God to make us the harvester. Actually, ang ganda ng mga kinakakanta natin, the message is stimulating. Kailangan natin meron tayong prepared heart para tanggapin to. At this moment, after hearing that song, it should motivate us to do our job. And tomorrow ay botohan. Alam niyo ba ang bubotohan nyo? Sinong alam niyang bubotohan? Raise your hands. Ako, alam ko na eh. Ang bubotohan ko, yung mga kandidato. Alam. Okay. By the way, pwede ba mag-request sa inyo? Si Brother Tony, yung aking kapatid, ay kumakandidato na isang kapitan. Kaya pag-pray po natin na kung loobin ng Panginoon ay maging kapitan siya sa aming lugar. Pag-pray po natin. Tony Padua, doon sa Kabaruan, Barangay Kabaruan, San Juan, La Union. Sino may kamag-anak din na kumakandidato? Raise your hands, please. Brother Nonoy. Anong tinatakbo, Brad? Agawad. Si Brother ano to? Zerimar. Anong tinatakbo ng kamag-anak mo? Agawad din. Okay. Sino pa sa atin dito ang may kamag-anak na kumakandidato? O ikaw mismo kumakandidato? Ikaw? Nanay mo? Ba okay, anong tinatakbo niya? Kagawad. Ikaw? Tatay mo? Kapitan? Kagawad din? Kagawad? Yan. Mr. Pe? Kagawad? Sino pa? Yan, kagawad. Si Brother Ayan. Ha? Kuya ko po, barangay captain. Ano, kapitan? O, yun. 2 kapitan. Tatay ni Brother Roger. Yung brother ko, kapitan din. Sino pa yung ano dyan, yung mga nasa iba na tumatakbo? Wala na. Wala namang masama kung may udyok ang Panginoon. Huwag lang yung pipilitin for personal reason. Yun ang ating pag-pray na huwag mangyari. At pag-pray natin dito sa lugar natin, manalo ang mga taong may matuwid na layunin at matuwid na puso. At ating bansa, pag-pray natin na ang ating presidente, pangalagaan ng Diyos laban sa mga assassins at sa mga manipulations ng kalaban. At hilingin natin ang Diyos ang gagawa. Mayroon pa ba kayo bago tayo? Ipanalangin natin ang election bukas na hindi magiging madugo. Si Emil Suazo. Okay, pagpapin natin si Emil Suazo. Pag sabi ko mga kandidato ng kagawad at saka dati. Okay. Emil Suazo. Pagpapin natin. Ano pa? Ang ating dapat ipanalangin. Okay. Dadako tayo sa ating pananalangin. At itong mga pagsabi ko, yung kumakandidato ng kapitan at saka yung mga kagawad, yun na yun ha. At saka yung safety. Bumoto kayo bukas. Bumoto tayo. Kami man, bumoto din. Tapos alas 11, yung mga leaders, Brother June, Brother si Brother pangalan to? Brother Arnold.
at Brother Ronnie Nardo, Ronnie Manases, at sino pa? Brother Edong. Pagpun natin na yung ating pinaka main leaders dito ay talaga may pusong parang pastor. At may concern na pag nagsalita ay talagang nirespeto. Amen ba? Let's pray for the leaders to be respectable. Let's be praying for that. Okay. Kasi para maraming sisita, alam nyo, mahina tayo eh. Mahina tayo. So let's be praying for that. Okay? At saka yung alas 11 ang meeting natin mga leaders, area leaders. Bukas, kasama si Eli, Lord willing, si Pastor Anwar. Okay. Brother Eli is indisposed. Let's keep praying for her. Sister Beth Bailon, huwag natin kalimutan. Pag pinala niya prayer. Napapadalan ko siya ng mga text, but your prayers, your texting to her is important and very important. Okay? Pray muna tayo. Just for this request. Father in heaven, kami po'y lumalapit sa inyo upang ipagtagubilin ang situation ng bansang ito. Lord, nakikita niyo mga kalamidad at yung nakaambang kalamidad din sa iba't ibang lugar at may mga nakaambang di umano matinding earthquake dito sa Luzon na sabi nila mga hinog na raw. Lord, ganun pa man aming hiniling sa inyo na kayo ang gagawa sa mga bagay na ito sapagkat kaya sabi sa Biblia, there will be earthquakes in diverse or different places. Please, Lord, prepare our hearts, prepare our lives. We are presenting it to you as a church, that we might be prepared for the spiritual awakening and revival for this nation, starting from Moray Baptist Bible Church, for churches, and for Marikina in spiritual awakening. Oh God, let your will prevail, and thank you for not allowing us not to know your will in this area, Lord, that we might beg you to grant our request. Lord, election din bukas ng mga kandidato sa barangay at kasama na po yung mga pagkakagawad. Lord, may mga 2 kumakandidato ng pagkakapitan na gawin nyo silang mga mabutuhan at manombrahan, Panginoon, para sila ang maging ehemplo sa kanilang lugar at ganoon din yung mga iba't ibang nagnanasa na maging kagawad na siyang gagawa ng mga ordinansa para sa mga barangay. Lord, napakarami po. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyo. At sa buong bansa, we are praying for the problem now, and with all these so many problems cropping up, oh God, if this is what we need, and if this is what it takes for the people to be prepared, for this nation to be prepared for revival of fundamental pastors and churches and believers, and for the nation, your will be done, oh God. Kayo rin pang siyang gagawa sa aming mga buhay. Gawin niyo po mga aklat na buhay kami. At Lord, na pag maalala ng mga taong aming nakasalamuha, ang aming patutuo, ay maging nasa balintataw nila ang pagnanasa na mag-get right sa inyo para sa mga unsaved. At kahit sa mga backsliders, Lord, at para sa maligtas naman yung mga nagharap ng kaligtasan. At para sa mga ilan ng guidance, gawin nyo kaming mga guides, Lord. Pinagkakatiwala po namin sa lahat na ito. Pinapasalamatan, ito pa aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, we're going to sing one more song.